Sa ngayon ako po ay isang solo parent. Mahirap po sa isang solo parent. Utang. Binulod-bulod mi dagi jay nga kwarta. Sa mga nangangailangan ng nutrisyon, sapat na nutrisyon. Dati ang hirap ng buhay namin. Taga Santo Domingo kasi nga nakuha akong purpose. Sila ay tumutulong sa mga programa. Kapo iti dati nga livelihood nga pigiri nga ikata pimintas iti panagbiag mi. Kapatakder kami iti balay. Yung association natin, yung Kaila, yung Kabarugis Integrated Livelihood Association, dati yan yung Burgos Minority Association. Simula po ang Kabarugis Integrated Livelihood Association. Ito po ay ang dating name nito ay Burgos Minority Workers Association. Started noong July 2018. Last year, so nagkaroon ng General Assembly meeting. So doon ay na-amend ang name ng association. So ginawang Kabarugis Integrated Livelihood Association. Lahat po ng beneficiaries ng MCCTIP, iyon na din po ang members ng association. Ang mission po ng aming association, ito yung to significantly improve economic and well-being of all members of association through support, guidance, supervision, and advocacy to succeed in a global economy. So ang focus namin dito ay ang asosasyon namin ay yung ipagpatuloy at panatilihin ang antas at katatagan ng aming asosasyon para makamit namin ang aming mga pangarap sa buhay. So bumuo ang members ng MCCTIP dati bilang asosasyon upang ganap na pagtulungan o kaya anuman ang livelihood na naibigay sa amin ay ito ay ipagpatuloy namin. Bale, nag-start po tayo sa barangay. So ang barangay po ay na-accredited po tayo dito sa barangay and at the same time sa municipal. So meron tayong din accreditation. So sila po yung mga nag-allowed sa atin upang ma-registered ang ating association sa PESO office and then sa DOLE office. Ito ay accredited sa dalawang sa agencies. Ang mga recipient namin noon ay talagang sumusuporta sila sa mga programa ng Department of Education, lalong-lalo na sa mga gulayan sa paaralan, cleanliness, at yung mga proyekto tulad ng solid waste management. Meron silang asosasyon na regular silang pumupunta sa aming eskwelahan para bigyan pansin ang mga proyekto rin namin dito sa school na ito at lahat yun ay nakatulong sa brigada eskwela tulad ng paglilinis, paghahanda sa vegetable garden namin. Dakil titulong na. Tado dagi matang tanggap ko mayra na nga awan ma'am ti ila ko mi kat adadi nga sila ngay mayra na nga sumangpot di nga ito ti gobyerno kat salamat adadi nga dakil nga suportana dakil mati pagyamanan na adda nga imbaga ti DSWD nga mabalin nga pagbalinin yung asosasyon wenno mangbuo kayo kunada kat inaramid mi nagtutungtungan mi nga grupo ma'am kat adda na nabuo mi dijay nga na naururnong mi dagay kasla dagay share capital mi naurnong. Nagkaroon kami ng mga shares of capital. So bali iyon po ay ang umpisa po namin. Yung share capital namin bilang bawat livelihood. May sakmet nga napagasatan nga naikan iti livelihood kat po iti dati nga livelihood nga panagtarakan iti baboy kat takal iti naitulong na iti panagbiag mi rimang ay iti panagbiag mi kan gapo iti co-op nga dati nga na buangay mi tas may sang agkakadua kat iso iti may sangay nga pagalalak no mawananak iti alak iti feeds kat iso iti may nga tumagtulong diti nga co-op mi iti kasapulan iti pagtustos ko diti livelihood ni nga pigiri. Sa lahat naman ng napapa-release o kaya in terms of financial status ay documented din lahat yan kasi may mga books of account
And then, sa record keeping, nandyan si bookkeeper, siya po yung nagre-record lahat ng transaction, si treasurer, siya po yung liable sa pag-handle ng money matters, sa financial status ng ating association. Ayon sa kanila ay patuloy nilang susuportahan ang aming paaralan. Kaya sa ngalan ng Burgos Elementary School, nagpapasalamat kasama ang mga guro dito at mga parents, mga mag-aaral dahil sa napakalaking suporta ng asosasyon ito ng DSWD. Nakikita ko ang impact ng kanilang tulong at sana sa lahat ng mga eskwelahan, maging aktibo rin ang mga katulad nilang kasapi doon sa organisasyon nila para sa ganon ang kalidad ng edukasyon ay mapaganda at mapaunlad pa. Ang lahat naman po ng miyembro ay may kanya-kanyang suggestion. So, ang decision po ay manggagaling sa lahat. So, mapapag-usapan kung halimbawa mayroon mang suggestion ng bawat isa. Request po kami kay Barangay Captain ng SSI Association Office. So, bali ito po ang binigay niya. Yung involvement nila dito sa community ng barangay, sila ay nakikipag-participate sa lahat ng mga programa. So well-organized naman yung livelihood nila. Actually, ang barangay nagbigay ng opisina yan sa labas para meron din silang pag may gagawa sila ng mga paperworks, community service sa mga school, sa barangay, vicinity ng barangay. Yung anak ko dati, siya yung binibigyan ko ng pera. Kung magpipay out ako, binibigay ko sa kanya. Mas kailangan kasi ng anak ko. Dumating yung araw na pinagsikapan din niya sa tulong namin at saka sa tulong ng Diyos. Kaya ngayon, matagumpay na. At saka yung 4 na anak ko, at least lahat sila mga degree holder na. Kaya ngayon, wala naman kaming pangarap na sa buhay. Kaya nagpatayo na kami ng ganito kasi para ma-share din namin yung blessing namin through farm school. Para makatulong pa kami sa mga kapwa namin na magsasaka at saka yung mga kasamahan ko sa 4Ps. Darating din sana yung panahon na sila rin ang tutulong dun sa mga kasamahan namin. Ang mensahe ko sa DSWD, marami kayong naitulong sa akin at ang mensahe ko naman dun sa mga kasamahan ko na 4Ps, mga pera na napipi out nyo, ilaan nyo lang sa tamang paggasto. Nagagalak akong nandito pa rin sila na nagsasabi ng kanilang kung ano pa ang pwede pa nilang maitulong sa aming paaralan. Sana suportahan natin ang Cabarugis Integrated Livelihood Association para matulungan din ng mga kabaranggayan natin dito sa Barangay Burgos. Kapo iti dati nga livelihood nga pigiri nga kata pimintas iti panagbiag mi nakapatak na kami iti balay. Muna iti amin nagyaman na iti gobyerno kan iti DSWD nga nangitad iti dati nga blessing. Sa lahat ng aking kagrupo dito sa Cabarugis Integrated Livelihood Association and at the Cabarugis Farm Business Association. So huwag po na tayong manatili bilang isang association, kundi mag-expand po tayo, ma-develop, and then kailangan po nating panatilihin ang ating grupo bilang isang association. Iisa ang ating adhikain, ang ating layunin, yung goal natin. So kailangan magsama-sama po tayo, walang iwanan katulad noon, magsama-sama and then magsumikap upang umangat ang ating buhay. Sa DSWD, through the Pantawid Pamilyang Pilipino Program and the Project Support Service Intervention, iyan po ang malaking pasalamat ko po dahil sa lahat ng mga projects, mga programs ng DSWD ay ako po ay napabilang. Marami po ang pagbabago na naibigay po sa aking buhay. Naranasan ko man naging field worker, yun po ang isang namimiss ko. Namimiss ko sa DSWD na gusto kong bumalik. Sa ngayon, ako po ay isang solo parent. Mahirap po sa isang solo parent ang magbigay ng time management. Pero kinakaya ko din po ang pag-serbisyo ko sa aking pamilya, sa komunidad, and then sa lahat ng aking obligasyon na naiatas sa akin. So, bali nakayanan din po lahat. Hinihiling ko po sa DSWD na ipagpatuloy po ang pagsuporta o guidance sa aming association upang umangat po ang aming association dahil ito po ay hindi po namin malilimutan ang lahat ng tulong na naibigay sa amin. Ito po yung naiwan
naiwan sa amin bilang isang beneficiaries. So maraming salamat po sa lahat ng tulong ng DSWD, sa lahat ng Pantawid staff, and then sa lahat ng mga nakasamahan ko sa association mula noong simula hanggang ngayon.